Pagpapala, mga kapatid, sa makapangyarihan at maluwalhating pangalan ni Jesus. Mga kapatid, hayaan nating sabihin ang katotohanan. Maraming mabubuting puso sa mundo tulad natin na sumusunod at nagmamahal kay Jesus. Ito'y para magbigay liwanag sa mundong puno ng panlilinlang na pinamumunuan ng dati ng talong kaaway. Wala na siyang kapangyarihan sa tunay na anak ng Diyos na nasa mataas na lugar kasama ni Kristo. Inilagay ng Ama ang lahat sa ilalim ni Jesus at tayo'y kaisa niya. Ang Jesus ng Biblia ay nabubuhay sa bawat tunay na mananampalataya. Malinaw sa aklat ng Efeso na inilagay ng Ama ang lahat sa ilalim ng kapangyarihan ni Jesus. Bawat pinuno, autoridad, pamahalaan at kapangyarihan ay nasa ilalim ng pamamahala ng Panginoong Hesukristo at tayo rin ay may ganyang kapangyarihan at autoridad kay Kristo ngayon dito sa mundo. Ang pangalang higit sa lahat ng pangalan ay nasa atin upang magkaroon ng kapangyarihan sa lahat. Bawat may pangalan ay yuyuko sa kaluwalhatiang Kristo sa atin sa pangalan ni Jesus. Mga kapatid, alalahanin na si Jesus ang diwa ng propesiya. Bawat patotoo ay walang hangganan at may kakayahang paulit-ulit na mangyari. Ngunit sa katotohanan, karamihan ng propesya sa mundo ngayon ay baluktot at hindi nagmumula sa Panginoon. At ang dahilan kung bakit natin to sinasabi ay dahil ang propesya kapag ang tinig ng Diyos ay inilabas, inaakay ka nito pabalik sa salita, sa katotohanan kay Jesus para makaalis ka sa panlilinlang, sa kasinungalingan at lumakad sa katotohanan sa kalangitan dahil siya ang daan sa Ama, siya ang daan sa pag-ibig. At ang Ama, laging nais niyang ibalik ang kanyang magaganda, ngunit nawawala at sirang mga anak sa pinagmumulan ng pag-ibig. Ang hinahanap natin sa labas ni Jesus, hindi natin makikita kundi sa pamamagitan niya lamang. Lahat ng bagay ay ginawa sa kanya at sa pamamagitan niya walang nabuo nang wala siya. Lahat ay matatagpuan kay Jesus, kaya siya ang daan sa pag-ibig patungo sa Ama. Ang hinahanap natin sa mundo sa labas niya, hindi natin makikita. Ito'y matatagpuan lamang sa buhay na salita, ang katotohanan, si Hesukristo ng Biblia. Mga kapatid, manatiling gising at mapagmatiyag, magising at manatiling alerto dahil karamihan sa mundo'y hindi sumusunod kay Jesus ng Biblia. Iisa lang ang ating guro, si Kristo, ang buhay na salita. Si Jesus, ang daan, ang tagapamagitan, siya ang landas patungo sa Ama. Wala tayong kailangang iba maliban kay Jesus. Marami ang naniniwala na kailangan nila ng tao para akayin sila kay Kristo. Ngayon, gumagamit ang Diyos ng mga taong lubos na sumuko, nagpasakop at nagpaubaya sa Kanya. Sila'y nakaupo kay Kristo, hinahayaang maging Diyos sa kanila, nagpapalaya ng Kanyang tinig, kapangyarihan, pagpapahid at himala. Hindi sila umaasa sa sariling pangunawa, kundi buong pusong nagtitiwala sa Diyos, nakikilala siya sa lihim na lugar, sa malalim na ugnayan. Kaya na ilalabas nila ang tunay nilang kilala, na ihahayag ang tunay nilang nakasama. Mga kapatid, manatiling mulat. Ito'y mga salitang espiritual, katotohanan, buhay, para gisingin ang iyong espiritu. Upang lumakad sa buhay at mundong walang hangganan, mamuhay ng higit sa mundong ito ng demonyo na nawala, nasira at nasasaktan. Kailangan ito ang katotohanan, ang tanging tunay na buhay na sagot. Si Hesukristo, ang buhay na salita. Pagpalain kayo ng Diyos, manatiling mulat. Sa ngalan ni Jesus, hindi kami sumusunod sa tao, kundi sa salita ng Diyos. Pagpapala sa makapangyarihan at maluwalhating pangalan ni Hesukristo. Hindi tayo nandito para hikayatin o magbalik loob. Naririto kami para ipakita ang nag-iisang tunay at buhay na Diyos mula sa aming puso ayon sa antas ng liwanag, pangunawa at paghahayag na natanggap ng bawat isa sa atin sa buong mundo. Bawat tao na may malalim na ugnayan sa Ama sa pamamagitan ni Hesukristo ay may iba't ibang antas ng pangunawa at paghahayag batay sa kanilang antas ng pagsuko sa karapatang umunawa araw-araw at syempre ang pagsunod, ang pagsunod sa pananatili at pagsunod sa katotohanan. Mga kapatid, mapapansin ninyo na kapag ang Diyos ay nagsasalita sa pamamagitan ko, ang Ama mismo, wala akong ibang titingnan kundi siya lamang. Si Jesus ay iba't ibang antas ng pag-unawa sa paghahayag ayon sa antas ng pagsuko sa karapatang maunawaan araw-araw. Pati na rin ang pagsunod, ang pagsunod sa egbasun awon. Ang pagsunod at pananatili sa katotohanan. Mga kapatid, mapapansin nyo, kapag ang Diyos ay nagsasalita sa akin, ang Ama mismo, wala akong ibang tinitingnan kundi siya lang. Si Jesus ang hari at iginagalang ko ang iba kahit sila'y may ibang paniniwala. Mahal ko kayo.
Wala akong pakialam sa sasabihin ng iba dahil lahat ng alalahanin ko'y ibinibigay ko sa Panginoon. Gusto kong maintindihan nyo to mga kapatid. Uulitin ko pa ito ng 2 beses. Wala akong pakialam sa sasabihin ng iba dahil lahat ng alalahanin ko'y ibinibigay ko sa Panginoon. Umaasa ako para sa buong sangkatauhan na tanggapin nila ang anak na isinugo niya, Juan 6. Pero wala akong pakialam sa anumang desisyon nila. Wala silang ang kanilang kilos, salita, walang tao sa mundo ang nagpasya na si Kristo'y nasa akin. Umaasa at nagmamahal ako na makuha nila ang katotohanan ito, Juan 6, na tanggapin ang anak na isinugo niya. Pero wala akong pakialam sa sinasabi ng kahit sino. Maraming tao sa iba't ibang bansa ang nakakakilala sa akin, ang Kristo sa akin, ang Ama sa pamamagitan ko. Alam nila na wala akong pakialam at hindi ko kailanman magkakaroon. Ang mahalaga lang sa akin ay ang aking paglakad, kaligtasan, pamana kay Kristo at ang ginagawa niya sa akin at sa mga kapatid na kasama ko sa kaharian ng langit. Wala akong pakialam sa sinasabi ng iba pare. At yung mga nakakakilala sa akin, alam nila yan. Naiintindihan mo ba? Kung sinusubaybayan mo ang Facebook ko ng matagal na umabot sa milyon-milyon sa buong mundo, alam mo yan. At hindi yan sikreto. Ibig sabihin, may libo-libong video ng patotoo ni Jesus sa Facebook na yan. Nakakabaliw talaga. Tinitignan ko yan araw-araw para manatiling malakas ang pananampalataya at ilayo ang masamang espiritu ng pagdududa. Wala akong oras para sa panlilinlang. Wala akong panahon sa kawalan ng pananampalataya, punto. May oras lang ako para sa utos ng aking Ama araw-araw. Hindi ko alam ang sinasabi ko ngayon. Di ko alam ang ginagawa ko, pero alam ko kapag sinabi niyang magpahayag sa pamamagitan ko. Gusto kong maintindihan nyo yan. Iyan ang tunay na Jesus ng Biblia. 99.9% ng lahat ng pastor, apo, teka, sandali, saglit lang. 99% ng mga nagpapakilalang pastor, guro, apostol, at iba pa ay umaasa pa rin sa sariling pangunawa. At oo, maaring may maliit na himala silang nararanasan dito doon, pero ganito ang usapan. Kung hindi nila araw-araw bibitawan ang kanilang pangunawang pantao at kilalanin si Papa Diyos sa pamamagitan ni Jesus sa lihim, magkakaroon ng kakaiba sa kanila at sa kanilang gawa at hindi ito magiging katulad ni Jesus sa Biblia. At nasa kanila yan, nasa kanila yan. Bawat isa sa atin ay tinawag para ipakita ang maluwalhating isa sa ating kalooban. Gusto kong maintindihan nyo to agad ha. Ang espiritu ng buong katotohanan na walang kasinungalingan sa Kanya. Alam ko lang na gusto niyang magsalita at magpahayag sa pamamagitan ko. Ako ba'y pastor? Ako ba'y guro? Ako ba'y apostol? Ako ba'y propeta? Hindi ako. Wala ako sa mga yan. Ako ba'y ebanghelista? Hindi ako. Gusto kong maintindihan niyo to. Gusto kong maintindihan niyo to. Kayong may tainga para sa katotohanan at mata para kay Jesus, ang buhay na salita. Unawain ang sinasabi ng Ama sa inyong lahat ngayon. Ako ba si Jesus? Ako ba ang Diyos? Ako ba ang Diyos? Si Eric ba ang Diyos? Hindi ako. Hindi ako. Nasa loob ko ba ang Diyos? Nasa loob ko ba ang Diyos? Nasa loob ko ba ang Diyos? Oo, nasa loob ko. Oo, nasa loob ko. Pwede ba siyang mahayag sa akin? Oo, pwede. Ako ba ang guro? Hindi. Sinasabi ba ng Biblia na ikaw ang guro o si Kristo sa loob mo ang kaluwalhatian na iisa lang ang guro, si Kristo? Oo, yan ang sabi ng Biblia. Pwede bang mahayag sa iyo ang guro, ang Kristo sa loob mo? Oo, pwede. Oo, pwede. Ako ba ang pare? Ako ba ang pastol? Ako ba ang pastol? Hindi, dahil hindi ako Diyos. Naninirahan ba ang Ama sa born again na mananampalataya? Juan 14, ginawa kayo ng Ama na kanyang tahanan. Tama? Oo, tama. Oo, tama nga. Oo, para sa born again na may Espiritu Santo, ang kaharian ng langit ay nasa loob nila. Maaari bang ihayag ang Ama, ang tunay na pastol, ang pastor sa pamamagitan mo? Oo, kaya niya. Oo, kaya niya. May isa ba sa atin ang pastor at pastol? Hindi ka Diyos. Gusto kong maintindihan nyo to mga kapatid. Inihahayag ng Diyos ang 5 tungkulin gaya ng orihinal na layunin na hindi ko pa naririnig sa iba. Ito'y ilulunsad sa buong mundo ngayong taon at sa susunod para ilantad ang lahat sa bawat bansa. Naglilingkod tayo sa Panginoon para ihanda ang lahat. Itong simbahang demonyo, gusaling simbahan, panlilinlang at kalokohan na hindi si Jesus ng Biblia, kaya maraming pandaigdigang panlilinlang, pag-aaway at kasamaan. Magdadala ng kaayusan ang Diyos sa kanyang kaharian. Magdadala ng kaayusan ang Diyos sa kanyang kaharian. Sumusuporta lang siya sa salita, sa buhay na salita, walang baluktot o pagbabago. Galatia 5:9, ang bahagyang katotohanan ay ganap na panlilinlang. Bahagyang totoo, ganap na panlilinlang. Gusto kong maintindihan nyo yan. Bahagyang totoo, ganap na panlilinlang. Bahagyang totoo, ganap na panlilinlang. Kung may kaunting Galatia 5, kaunting lebadura, buong tinapay aalsa. Sabi ng Passion, maliit na kasinungalingan sa puso, mo'y babago ng buong paniniwala mo. Maliit na kasinungalingan, makasariling motibo, kung hahayaan mo, babaguhin ang buong paniniwala mo.
Kuya Eric, paano mo naaalis ang kasinungalingan sa puso mo? Bitawan mo ang pangunawa mo bilang tao. Bitawan mo ang pangunawa mo bilang tao. Mga kapatid na sumusunod sa akin ng matagal, napapansin nyo na hindi ako kaayon ng mga ministeryong ito, mga kumperensya at iba pa. Ibig sabihin, nagawa ko ba yan lahat? Sandali lang. Nagawa ko ba yan lahat sa mga gusali? Naging pastor ba ako ng ilang taon, may sariling gusali at lingguhang serbisyo? Oo, nagawa ko. Oo, nagawa ko. Kulang ako noon sa pangunawa at kaalaman. Alam niyo, may bagay na hindi pa talaga naiintindihan ng buong sangkatauhan. Ang tinutukoy ko ay ang buong katawan ni Kristo na tayo'y hindi Diyos. Ang paniniwala sa puso mo kung sino siya ay pag-alam na tapos na ang lahat. Kaya di na natin kailangang isipin pa to. Gusto kong maintindihan niyo iyan. Ang mga taong may dalisay na puso na nananabik makilala siya ng malalim. Hindi kailangan ng Diyos ang ating tulong. Sandali lang. Hindi kailangan ng Diyos ang tulong natin para unawain ito, mga kapatid. Alam na niya ang lahat. Sandali lang, naiintindihan na niya ang bagay na ito. Naiintindihan na niya ang bagay na ito. Nakasulat na, tapos na, natapos na. Sandali, tapos na ito, panalo na. Gusto kong maintindihan ninyo ito, mga kapatid sa buong mundo, pakinggan ang tinig ng Ama mula sa langit sa pamamagitan ko. Bibigyan ko kayo ng malinaw na halimbawa. Taga San Diego ako, ha? Kung pupunta ako sa Africa, sandali. Kung pupunta ako sa maliit na bayan sa Africa, ha? May nakatagpo ako sa Africa, di ba? Alam mo sinasabi ko, ganito sila. Teka, gusto kong makuha mo to. Tapos, yung tao mula Africa sabi, taga San Diego ka. Sandali lang. Taga San Diego ka, di ba? Gusto kong makuha mo to. Makinig ka. Mula sa puso mo. May nagsabi sa akin, Kuya, napuntahan ko na yung San Diego, alam ko lahat tungkol dyan. Pero nagsisinungaling siya. Di pa siya nakapunta sa San Diego, yung syudad ko. Gets mo? Kung saan ako galing. Nakapaglakbay na ako sa buong mundo at nagtatravel pa rin ako ngayon. Pero ganito siya, napuntahan ko na ang San Diego. Gustong gusto ko ang San Diego. Alam ko lahat tungkol sa San Diego. Pero di pa siya nakapunta doon. Tapos bigla, sandali, nagsimula siyang magkwento tungkol sa San Diego na parang napuntahan na niya. At nakikinig lang ako. At tinanong ko siya ng ilang bagay. Di ba? Alam mo ba? Yung mga bagay na alam lang ng taong lumaki sa San Diego. Dahil doon siya namuhay at nakaranas. Sandali lang. Agad kong nalaman na puro kasinungalingan siya, mapagkunwari at di pa nakapunta sa San Diego. Na nagsasalita siya ng walang alam. Isang mangmang na di pa nakapunta sa San Diego. Ngayon pakinggan nyo to, ha? Ito'y mahalagang mensahe para sa lahat. Kaya agad kong nalaman na sinungaling siya, mapagkunwari, ignorante at di pa nakapunta sa sinasabi niya. Ngayon kung talagang nakapunta siya, malalaman ko agad kasi naranasan niya ang buhay doon, di ba? Alam mo ba? At kaya niyang magsalita base sa karanasan sa pagkakilala niya sa lugar na iyon. Agad kong malalaman kung talagang nakapunta siya roon. Ngayon, tungkol naman sa salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Karamihan sa mga Kristiyano sa buong mundo ay di pa nakaranas ng buhay sa kalangitan. Karamihan ng pastor, guro, apostol, anuman tawag sa kanila, di pa nakaranas ng buhay sa kalangitan. Sa buong mundo, karamihan ng mga Kristiyano sa katawan ni Kristo ay hindi pa nakaranas ng pamumuhay sa mga makalangit na lugar. Karamihan ng mga pastor, guro, apostol o anumang tawag mo sa sarili ay hindi pa nakaranas ng pamumuhay sa mga makalangit na lugar. Bilang isang taong namumuhay sa makalangit na lugar at nakakakita ng katotohanan, araw-araw kong isinusuko ang karapatang umunawa. Alam kong hindi akin ang buhay ko. Buong pusong nagtitiwala ako sa Diyos, anuman ang mangyari. Hinahanap ko ang mga bagay sa itaas at ang pagkilala sa Kanya ng lubos. Kapag may nagsasalita para sa lahat, tulad ng 99% ng mga self-proclaimed na tao sa Facebook, Instagram, TikTok, pati na ang may malaking platform, wala silang alam sa sinasabi nila. Ang Biblia ay hindi maaaring bigyang kahulugan ng kahit sino kasama na ako. Hindi maaaring ipaliwanag ng kahit sino ang Biblia. Ang Ama lang sa pamamagitan ng Espiritu ng katotohanan ang makapagpapaliwanag nito upang magbunga ng mga salitang espiritual, totoo at may buhay para sa salitang iyon, ang buhay na salita sa isang tao, sa anak ng buhay na Diyos, upang ang salitang iyon ay maging laman. Para sa iyo ito na maging isa sa salita at ang salita ay maging espiritu, katotohanan at buhay.
Agad kong nalalaman kung ang isang tao ay mapagkunwari, ignorante at ayaw sumuko sa karapatang umunawa. Kaya agad kong binabara at binablock ang mga taong gustong manatiling mangmang, tanga at duwag. Karamihan ng Kristiyano sa mundo sa bawat bansang napuntahan ko ay mahal ang buhay na ito. At iyon ay isang pagpipilian. At iyan ang iyong malayang kalooban. Wala akong pakialam sa pinaniniwalaan mo. Kaya wala akong pakialam sa mga komento at agad kong binablock ang mga tao. May malayang kalooban ka. Hindi ako nandito para i-convert ka. Hindi ako nandito para sagutin ang mga tanong mo. Hindi ako nandito para kumbinsihin ka. Nandito ako para ibunyag ang isang tao. Gusto mo man o hindi, wala akong pakialam. Mahal kita. Sana malaman mo ang katotohanan at ikaw, iyan ang pag-ibig. Ang pag-ibig ay si Hesukristo sa Biblia. Mga kapatid, bakit kaya sa buong mundo lagi kong sinasabi na ako'y tagasunod ni Hesukristo ng Biblia? Hindi ako sumusunod sa sino man. Iisa lang ang guro ko, siya ang buhay na salita. Kilala ko siya, lumalakad ako ng sabay sa Ama. Hindi ako nandito para sa pagkilala ng iba. May pinakamalaking like ako sa tunay na mahalaga. Alam ko ang tunay kong pagkatao at doon ako nanatili. Kahit madapa ako, dahil lahat tayo'y nagkakamali, wala akong pakialam. Hindi nagbabago ang katotohanan. Ang pag-ibig ay hindi nabibigo. Babangon ako at lalaban at patuloy na matututo at lalago. Di ka magbabago kung makasarili ka at akala mo alam mo ang lahat. Hangal ka, duwag ka, walang may pakialam sa sinasabi mo. Walang buhay sa'yo, walang kapangyarihan, nasa daan ka pa ng Diyos. Di ka nakaupo, di sumuko, di tinanggihan ang karapatang umunawa araw-araw. Hangal at duwag ka, yan ang pinili mo. Wala akong pakialam. Sana bago ka malagot, maunawaan mo't umalis ka sa daan ng Diyos bago mahuli. Seryoso. Karamihan sa TikTok at social media, mga hangal at duwag na nagpapanggap kay Kristo, walang karanasan sa salita ng Diyos. Ang pagiging makasarili ay pagpipilian. Ang pagsunod sa katotohanan at pag-ibig ay pagpipilian. Ang panlilinlang ay pagpipilian. Huwag mong ibahin yan. May malayang kalooban ka tuwing umaga. Pero gusto kong maintindihan mo to. Pero sobrang maawain at mapagmahal ang Diyos na kahit nabuhay tayo sa kasinungalingan at kasamaan, ako'y halimbawa nito, isang araw, pwede nating maranasan ang pag-ibig at awa ng Diyos at maisip, naku, mali pala ako. Pare, hindi pala ako nandito dahil sa swerte. Pare, hindi pala ako nagkataon lang na nandito. Pare, ikaw pala talaga, no? Di ko alam bakit mo ko mahal kahit napakasama ko buong buhay ko, pero di ko nasusubukang intindihin to. At doon mo mararanasan ang unang pag-ibig ng Diyos para sa'yo. Mararanasan mo ang tunay na pagpapakita ng kanyang awa, ng kanyang habag sa buhay mo, ang pag-ibig niya na nagwawagi. Dumarating sa paghuhukom. Ang awa ng Diyos, ang kanyang pisikal na pagpapahayag ng awa ay sumisira sa paghatol na darating sa atin. Nais kong maunawaan ninyo ang makapangyarihang paghahayag na iyan mula sa itaas. Ang awa ng Diyos, ang pisikal na pagpapahayag ng kanyang awa sa buhay ng tao kapag handa silang tanggapin at kilalanin ito at ang kamay ng awa ay nasa kanilang buhay at na siya ang unang nagmahal sa kanila, hindi ito swerte o tsansa, kundi ang kanyang kamay ng awa, ang kanyang pag-ibig na tumatawag sa kanila sa kanilang pinakamadilim na sandali na talagang sumisira sa paghatol na marami sa ating mga nawawalang kapatid ang naranasan sa buong buhay nila. Narito ako dahil sa awa ng Diyos. Narito ako dahil sa awa ng Diyos, dahil sa pag-ibig niya. At sa wakas, napagtanto ko, sawa na ako sa sarili ko. Sawa na ako sa aking kabaluktutan, kahalayan, pagpapakamatay, pagpatay at pananakit sa aking mga anak at pamilya. Pare, sawa na ako. Kung di mo pa nararating yung punto na yan, alam mo yung pagkasawa sa sarili mo at sa paraan mo na di naman gumagana. At alam mo, sinabi ko yan sa maraming komperensya. Nakaharap na ako sa milyon-milyong tao nitong nakaraang 6 na taon sa iba't ibang lugar sa buong mundo. Tinanong ko to sa mga pinakamayaman, artista, kahit sino, pati miyembro ng Sinaloa Cartel. Tinatanong ko sila, ginawa mo ang gusto mo buong buhay mo, kapatid. Kumusta naman? At bawat taong hinarap ko, habang ang Ama ay nagsasalita sa pamamagitan ko, wala pang sumagot ng walang pag-iisip. Sa personal kong karanasan sa Diyos at sa Diyos na kumikilos sa akin, nakita ko na lahat ng tao ay sumasagot dito. Ilan sa mga pinakasikat na tao, di ko mababanggit ngayon, pero sila yung mga patotoo. Mga sikat na R&B singer sa mundo, kapatid ko sila sa pananampalataya. Ang Diyos ay gumagawa sa kanilang puso ngayon at pare-pareho ang sagot nila. Milyon-milyon ang pera nila, sikat sa buong mundo. Sabi ko, hindi ka ba sawa sa sarili mo? Napapansin mo ba na wala kang sagot? Na di mo alam ang simula't wakas mo? Pero may lumikha sa iyo para sa magandang layunin, higit pa sa mundong ito na puno ng sakit at kalungkutan. Sabi ko, alam mo, ayaw ko na sa mundong to.
Mahal ko lahat ng tao dito sa pamamagitan ng katotohanan at pag-ibig ng Diyos dahil sa pagsunod ko sa kanyang mga utos. Tinawag tayong magmahal sa lahat na wala tayong utang kundi pag-ibig, maging isa sa pag-ibig, hayaang umaagos ito sa atin, sumusunod sa katotohanan, nananatili sa puno at sa salita. Tao. Mga kapatid, kailangan nating ipakita ang awa araw-araw, walang humpay. At ginagawa yan ng Diyos sa inyo sa pamamagitan ninyo gamit ang yaman ng biyaya ni Jesus mismo. Tandaan, ang batas ay ibinigay sa pamamagitan ni Moises. Gusto kong makuha ninyo itong huling bahagi. Ito'y magpapabigla sa karamihan sa inyo gaya ng pagkabigla ko noong isang araw na si Jesus ang katuparan ng lahat. Gusto kong maintindihan ninyo ito. Heto na, paparating na. Si Jesus ang katuparan ng batas. Ang dahilan kung bakit si Jesus ang katuparan ng... Ang tandaan, ang batas ay ibinigay sa pamamagitan ni Moises. Ang batas ay ibinigay sa pamamagitan ni Moises. Biyaya at katotohanan ay dumating sa pamamagitan ni Hesukristo dahil lahat ng bagay ay nilikha kay Jesus. Lahat ng bagay ay nilikha kay Jesus. Walang nilikha nang wala si Jesus. Lahat ay nilikha sa pamamagitan ng salita ni Jesus. Kaya nang dumating si Jesus, tandaan, dumating ang biyaya at katotohanan. Ang biyaya at katotohanan ay si Jesus mismo. Si Kristo ang katuparan ng batas dahil alam ng Ama na walang taong makatutupad sa batas na may kapintasan. Kaya ipinadala niya si Jesus upang ibalik ang kanyang buhay sa atin. Inilagay niya ang biyaya si Jesus mismo sa atin. Sa Espiritu ng Panginoon tayo'y naging kay Kristo. Ang balabal ng kabanalan, tama? Tayo'y matuwid dahil kay Jesus. Ang kanyang buhay ay nasa atin upang ipamuhay dahil walang taong makatutupad sa batas. Ang ating posisyon sa pananampalataya dahil tayo'y naligtas sa pamamagitan ng biyaya ni Jesus ay araw-araw na lumayo sa kanyang landas. Bitawan ang ating pangunawang pantao. Ito ang pagtanggi sa sarili, sa ating baluktot at masamang pag-iisip. Ang ating isip ay laban sa Diyos, kaya't may bago tayong pag-iisip, ang sa Kanya, Kanyang paraan, mata at katotohanan. Bagong puso, Kanyang pananaw, lahat. Si Jesus ay naparito upang mamuhay sa atin, sa pamamagitan natin at para sa atin dahil walang taong makatutupad sa kautusan. Ang tanging taong maaaring ang Kanyang pananaw lahat. Si Jesus ay dumating para mabuhay sa atin sa pamamagitan natin at para sa atin dahil walang taong makakatupad sa batas. Ang tanging makakatupad sa batas, ang anak ng buhay na Diyos, ang Diyos mismo ay biyaya mismo. Kaya siya ang katuparan ng batas dahil siya lang ang perpekto. Perpekto. Kaya ang buhay niya ay nasa atin at ginagawa niya ang buhay sa pamamagitan at para sa atin. Pero kadalasan tayo mismo ang hadlang, pati ako minsan. Pag nagkasala ako, nagkakaproblema ako, dahil bumaba ako sa upuan ni Kristo, dapat nakaupo ako sa langit. Bumaba ako sa upuan ni Kristo at naging hadlang sa Diyos. Pero ang maganda, pag naging hadlang ka sa Diyos, bumalik ka agad sa upuan mo, kasama ni Kristo sa langit. Hindi ito metapora, hindi ito katang-isip, ito ang katotohanan, ito ang tunay na realidad. Okay, bumalik sa upuan. Hayaan ang Diyos maging Diyos. Bitawan ang karapatang umunawa. Alamin ang Diyos ay Diyos talaga. Kilala mo siya sa langit, kaya mo siyang ipakita. Unang Korinto 43. Ang salita ay nagkatawang tao, pag-ibig mismo. Bunga ng Espiritu'y galing sa pag-ibig, Galatia 5. Buhay sa Espiritu, di mo mararamdaman ang laman. Sige, pakinggan niyo. Karamihan sa mundo'y di katulad ni Kristo o Biblia. Yan ang nag-aangking pastor o apostol, ganyan. Gumagawa sila ng kakaiba at katakatakang bagay. Problema nila yan. Sila ang may gawa. Di ako nagmamalasakit sa ginagawa nila. Sana matutunan nila ang katotohanan, lalo na sa TikTok. Isasara ng Diyos ang lahat ng sumira sa kanyang tinig at katotohanan na dumating sa kanyang pangalan. 2023-2024, isa lang ako sa mga pangunahing instrumento sa mundo na ginagamit ng Diyos para gawin ito. Isa sa mga pangunahing instrumento sa lahat ng bansa dahil lagi akong umiiwas sa landas ng Diyos. Kasi wala akong alam kung ano ang gagawin. Alam ko lang na gagawin niya ito. Alam ko na mahalaga ang bawat buhay. Walang mawawala, pati na ang mga piniling maging masama at makasarili. Mahal ko sila. Nakatuon lang ako sa ginagawa ng Diyos sa aking tungkulin sa buong mundo. Kaya hindi ako tumatanggap ng mensahe maliban kung itinuro ng Espiritu Santo. Wala akong pakialam sa ministeryo ng iba. Wala akong pakialam sa simbahan ng iba. Nagmamalasakit ako sa kaharian ng Diyos 100%. Unahin ang kaharian.
Wala akong pakialam sa anuman sa labas ng kaharian ng langit. Wala talaga. Walang makahahad lang sa akin, sigurado yan. Pinatunayan ko yan ng paulit-ulit sa mga nakaraang taon. Kaya nga gumagawa ang Diyos sa pamamagitan ko. Maraming kapatid sa buong mundo ang sumusunod sa Kristo at Ama sa akin. Kasama nila, naglulunsad kami ng social media platforms na nagpapagaling at naghahatid ng katotohanan sa libu-libong tao linggo-linggo sa buong mundo. Pakinggan niyo itong huling parte bago ako matapos. Ano mang sisidlan, pakinggan niyo to. Eto na, eto na. Ito'y napakahalagang puntong dapat niyong tandaan para sa inyong kaligtasan, pagpapala, kapayapaan, kagalakan, at pag-ibig sa pangalan ni Jesus sa buong sangkatauhan. Pagpapala sa inyo, mga kapatid, huwag magpalinlang sa huling mga araw na ito. Ang tunay na sisidlan ng Ama ay hindi ka dadalhin sa sarili nitong ministeryo o simbahan. Hindi ito. Ito'y magdadala sa iyo sa buhay na salita ng Diyos at magsasabi ng katotohanan na wala kang kulang kay Jesus. Ang tunay na sisidlan ng Ama, nakakaunti lang ngayon, ay magdadala sa iyo sa salita para sa sarili mong ugnayan sa katotohanan. Tandaan, si Jesus ang pintuan. Siya ang daan patungo sa kaharian ng langit sa Ama mismo. Sa kaharian ng langit, naroon ang lahat ng bagay na magbibigay katuparan at magpupuno sa atin sa pamamagitan ni Jesus. Ang tunay na sisidlan ng Diyos ay hindi ka dadalhin sa kanilang simbahan, kundi sa Ama mismo. Dalhin ka sa tanging daan pabalik sa Kanya, ang katotohanan, na siyang buhay na salita. Nakuha niyo ba yon, mga kapatid? Makinig kayo ng buong puso. Maraming panlilinlang sa mundo, gaya ng mga sikat sa TikTok, Facebook, at iba pang kalokohan. Walang kwenta yan. Gawa ng demonyo yan. Kalokohan yan kasi may halong panlilinlang at ayaw ko ng panlilinlang. Kinasusuklaman ng Ama ang panlilinlang. Walang kasinungalingan sa Kanya. Kaya sinasabi kong di ko alam ang sinasabi o ginagawa ko. Hinahayaan ko lang ang Diyos magsalita para akayin kayo sa katotohanan, para makilala niyo siya ng personal. Ang sisidlan ng Ama ay laging magdadala sa iyo sa buhay na salita, kay Jesus ng Biblia para makabalik ka kay Ama. Lagi kang tinatawagan ni Ama. Kaya dadalhin ka niya sa salita, sa katotohanan, hindi sa simbahan o ministeryo, kundi sa salita para maging malapit ka sa Kanya. Sabi sa Juan 17:3, buhay na walang hanggan ang pagkilala sa tunay na Diyos at pagkilala rin kay Hesukristo, ang anak na isinugo niya. Kailangan mong dumaan kay Jesus para makarating kay Ama. Siya ang pintuan patungo sa tunay na pastol, ang Ama mismo.